Akala nila tapos na ang lahat, matapos kumita na mahigit 34 million gold. Pero sa mismong sandaling yon, isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa buong dungeon at sa iisang iglap, napilitan si Limas na harapin ang isang level 50 Dreamlord para iligtas ang buhay ng iba. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi pala ang Dreamlord ang tunay na kalaban. Dahil sa dulo ng pasilyo may naghihintay na halimaw na tinatawag na Thin Knight. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos sabihin ni Limas, "Kailangan kita, Rosh. Kailangan ko ang lakas mo at umaasa kung patuloy mo akong tutulungan sa mga susunod nating laban." Kaya napag-grip na lamang si Rosh sa kanyang iron piercing knife at bumuo ng lakas ng loob ang mga salitang yon kay Rosh, kung kaya't agad niyang hinarap ang Golden Rana at sinabing, "I'm gonna do it." Sisiguraduhin daw niyang hindi niya bibiguin at matutupad ang mga inaasahan sa kanya ni Sir Ilimas. Dahil kung hindi niya yun magagawa, magiging walang saysay ang pangarap niyang maging isang adventurer. Kaya sinabi ni Limas na yan ang gusto kong marinig, Rosh. Umaasa ako sa'yo. At heto na nga mga lods, tuluyan ang ginamit ni Rosh ang kanyang common skill, Dice Trust, kung saan habang inuunat niya ang kanyang atake, lumikha lang naman ito ng circular motion upang rolyuhin ang numerong makukuha niya from 1 to 6, na makikitang siya ring hinihintay ni Limas na makita kung anong numero ang makukuha ni Rosh, habang ang gintong palaka naman ay nag-aalala na sa ataking papunta sa kanya. Unang lumabas ang number 5, ngunit sa moment na yon, hindi pa napakawalan ni Rosh ang kanyang atake at dahan-dahan pang tumitigil ang pag-ikot ng numero, kung kaya't sa sandaling binitawan ni Rosh ang kanyang atake, doon sa number 6 tumigil ang pag-dice. Kaya isang lumalagatik na critical hit na 1.95 times ang damage plus 65% defense piercing lang naman ang kanyang mapakawalan, at lahat ng yan ay tinamo ng Golden Rana. Basag ang napakakapal na depensa ng Golden Rana na parang salamin na binasag ni Rosh ang palakang ito at bumuka ka pang dumapas sa ground matapos ang ataking yon. Kaya si Rosh ay parang hindi makapaniwala na nagawa niya mapabagsak kagad ang Golden Rana in just one hit. Kung kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung nagawa ba talaga niya. Ngunit bigla na lamang tumunog ang notification stats na nag-level up siya from 20 to 27. Kaya ngiting-ngiti siya dahil talagang nagawa niya dahil level 27 na siya. Habang si Limas naman ay nag-level up din from 23 to 30. At ipinaliwanag na malaki ang XP na ibinibigay ng Golden Rana kapag ito ay napatay. Ngunit ang pinakamalaking reward na ibinibigay ng Golden Rana kapag nakapag-drop ito ng isang napaka-valuable item dahil mayroon lamang itong 50% chance na mangyari. Kaya ang dalawa ay sabay na minamasdan ng unti-unting pagkabura ng katawan ng Golden Rana para makita kung talaga bang may chance na mabibigyan sila ng isang paldo na item. At ilang sandali pa ay may naiwang na Dazzling Rana Decorative Blade na mayroon lang namang tumataginting na sale price na 17 million gold. Kaya ang mga mata ng dalawa ay umabot sa kalawakan ng pagniningning ng bituin ng kanilang mga mata nang nakita ang sobrang napakamamahaling item. Nilapitan ni Rosh ang item na parang nagtataka siya dahil Golden Rana naman yung napatay nila. Ngunit bakit 1.7 million gold lang ang hinulog nitong item? Kaya si Limas ay parang nagulat sa sinabi ni Rosh at napasabing, "Teka muna, parang mali ata yung calculation mo. Parang kulang ng isang zero ang pagbibilang mo sa milyon." At sinabihan niya itong ang sale price ng espadang yan ay 17 million at hindi 1.7 million. Kaya si Rosh ay nagulat at sinubukan pa niyang magbilang from tens, hundreds, thousands hanggang millions, kung kaya't nang narealize niyang mali pala siya ay bigla na lamang siyang nag-collapse at napasabing 17 million pala. Umupo muna ang dalawa sa gilid at napatanong si Limas kung kumalma na ba itong si Rosh. Tugon ni Rosh na oo, kahit papano. Pero hindi pa rin daw niya maisip kung paano sila nakakuha ng ganito kalaking halaga na item ng sobrang dali. At kapag itatago daw niya ang item na ito, siguradong may mga taong maghahabol sa buhay niya. Kaya sinabihan niya si Ilimas na umalis na tayo dito, Sir Ilimas.
pwede naman tayong magtago sa pinakaliblib na baryo at mamuhay ng tahimik. Tama, yun ang gagawin natin. Kalmado namang sinabi ni Limas na may punto naman ang sinabi ni Rosh, pero kailangan na rin talaga nilang umalis ngayon din. Dahil bago lumubog ang araw, may isa pa silang golden rana na patutumbahin. Kaya ang mukha ni Rosh ay hindi makapaniwalang hindi pa pala sapat sa kanila ang isang golden rana, dahil may isa pa silang patutumbahin. Pagkatapos lumipas ang 3 oras, nakahuli na naman ang dalawa ng golden rana at 5 beses nga ditong nag-miss si Rosh gamit ang kanyang dice trust bago niya nakuha ang A6 sa kanyang skill. Kung kaya isa na namang golden rana ang napatumba ni Rosh gamit ang combined critical hit and minus defense persing. Bagsak ang pangalawang golden rana at muli na naman itong nag-drop ng dazzling rana decorative blade. Kaya sobrang saya ni Limas dahil muli na namang nagawa ni Rosh sa pangalawang pagkakataon at muli nga nag-level up dito si Limas mga lods from level 30 to level 33. Ngunit napansin ni Limas ang biglaang pagluhod ni Rosh at hindi na ito nagsasalita. Kung kaya't sinabi niyang huwag mo nang dibdibin ang pumapalya mong atake, Rosh. Isipin mo na lang na iniipon mo ang swerte mo para sa pagkakataong kakailanganin mo talaga. Ngunit itong si Rosh ay nanginginig na pala ang buong katawan at tuluyan na talaga siyang hinimatay na napasabing meron na tiyayong 54 million bago bumagsak. At si Rosh mga lods ay nag-level up na naman from level 27 to level 31. Kaya si Limas ay agad na lumapit dahil talagang bumagsak ang buong katawan ni Rosh at nawalan ng lakas sa sobrang pagod since ilang beses niyang ginamit ang kanyang dice trust para lumabas ang A6 at idagdag mo pa ang ibang skill na ginamit niya para tulungan si Limas na hulihin ang golden rana. Matapos ang ilang oras, muli nang naibalik ni Rosh ang kanyang lakas. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na pumaldo sila ng lampas 30 million gold at yun daw ay 10 times sa 3 million gold. Wika ni Limas na malaking bagay na nakuha nila ang dalawang blades at si Rosh ang dapat niyang pasasalamatan doon. Kaya dahil dito, kailangan na rin nilang pag-isipan ng mabuti kung paano nila ilalaan ang mga susunod nilang skill points. Parang nakaramdam ng kakaiba si Rosh kaya sumagot na lamang siya na tama ho kayo Sir Ilimas. Kailangan nilang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. At sinabi niyang ewan ko lang kung bakit Sir Ilimas, parang may mali yata. Biglang tumigil si Rosh at nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Kaya tinanong ni Limas kung ano ang problema. Napalingon-lingon si Rosh sa paligid at sinabing parang may naririnig akong batang umiiyak Sir Limas. Kaya sinabi ng ating bida na ganun ba? May naririnig kang umiiyak na sanggol? Sinabi ni Limas na isa yung wandering o pagala-gala. Paliwanag niya na ang Dream Lord ang nagsisilbing puso at kaluluwa ng isang dream hole. Karaniwan, nananatili lang ito sa pinakailalim ng bahagi ng dungeon at hindi umaalis sa kanilang kinalalagyan. Ngunit may mga pambihirang pagkakataon na lumalabas ito sa kanyang pugad at umiikot-ikot sa buong paligid ng dream hole. Kaya mas lalo nga natakot itong si Rosh na napasabing, ang Dream Lord baka mo gumagala-gala ngayon? Di ba level 50 ang recommended level ng dungeon na ito, hindi ba? Nasa delikadong sitwasyon tayo Sir Ilimas. Paliwanag ni Limas na huwag itong magalala. Dahil hanggat sinusunod nila ang tamang paraan, hindi sila mapipilitang kalabanin ng Dream Lord. Ang sekreto dito ay lumayo lang sila sa direksyon kung saan may umiiyak na boses at dumiretso lamang sila sa labasan. Sinabi ni Limas sa kanyang isipan na hindi kailanman hahabulin ng Dream Lord ang sinumang nasa labas na ng isang dream hole. Ganoon lang yun kasimple. Kaya ang kailangan lang nilang gawin ay lumabas dito, bumalik sa bayan at kunin ng reward na kanilang makukuha. Kaya sinabi ni Rosh na ganun lang pala, buti na lang talaga na ganun lang kasimple. Subalit bigla na lamang may sumigaw ng sobrang lakas na talagang yumanig sa buong pasilyo na humihingi ng tulong. Kaya gulat na gulat nga dito sina Ilimas sa Rosh dahil ang simpleng paglabas ng Dream Hole ay mukhang hindi na talaga magiging simple ang lahat. Habang ang lalaki na humihingi ng tulong ay duguan ng katawan, kasakasama niya ang babaeng kanyang kaparty na nagkaroon ng matinding pinsala na napasabing may mga monster na lumitaw na mas malakas pa kaysa sa kahit na sinong nakaharap nila sa dream hall na ito at agad silang inatake. Samantala si Limas sinapangisngis na sinabihan ng sarili na isa siyang malaking tanga. Hindi nga pala ito isang video game at walang ibang paraan para makatakas sila sa sitwasyong ito. Kapag tatakas sila ngayon, walang duda ang dalawang to ay mamamatay.
Kung kaya't sinabi ng ating bida, Rosh, dalhin mo agad ang dalawang to papunta sa labasan. Kukunin ko ang atensyon ng halimaw na ito papunta sa akin. Natakot naman si Rosh sa naging plano ni Elimas at sumang-ayon siya, ngunit dapat daw mag-ingat si Sir Elimas dahil kahit gaano pa ito kalakas, hindi nito kakayanin ng isang level 50 na Dream Lord. Sinabi ni Elimas na alam niya kung paano ito kumilos. Kaya niyang pahabain ng oras para makatakas si Rosh at ang dalawa dito. At sapat na yun para kayanin niya itong mag-isa. At saka yun mismo ang tungkulin niya bilang isang Heavy Knight, ang kunin ng atensyon ng mga kalaban. Kaya si Rosh ay natulala na lamang sa ipinakitang tapang ni Elimas sa kahit sa napakahirap na sitwasyon. At bigla na lamang nagpakita ang isang espada na nabalot habang pumapatak ang dugo, kaya ang lalaking adventurer ay parang nakaramdam ng matinding trauma nang nakita ang espada. Habang si Elimas naman ay seryosong sinabi, "So ikaw pala ang may gawa nito, Thin Knight." Na makikitang parang nga itong isang laruang soldier na may dala pang drum at espada. At dito na nagtatapos ang chapter na ito. Mga lads, huwag sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!